Hindi ito ang kasal na pinangarap ko. Napakalamig ng hangin sa bulwagan, kahit payari sa mamahaling tela ang puting belo na humahaplos sa aking balat. Ang bawat hakbang ko patungo sa altar ay tila isang malalim na paghinga bago sumabak sa isang laban na alam kong hindi ko mananalo. Wala akong naramdamang kilig o kahit kaunting pag-asa. Tanging mabigat na pasanin at ang bigat ng katotohanang ito lang ang tanging solusyon. Ito ang aking kapalaran. Puno ng mga bulong at matalim na tingin ang bawat sulok ng marangyang simbahan. Wala sa mga iyon ang nakaligtas sa pandinig ko. Siya ba ang sinasabing papalit kay Miss Bianca? Ang babaeng walang pinagmulan, magiging asawa ng isang Alcantara? Ang bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Ngunit pinilit kong magpakatatag. Hindi ko pwedeng ipakita ang kahinaan ko, lalo na ngayon, para ito kay Lola Elena, para sa kinabukasan namin. Nang makarating ako sa harap ng altar, halos hindi ko matignan ang lalaking nakatayo doon, si Lucas Alcantara. Ang bawat galaw niya ay punong-puno ng awtoridad, ang kanyang mga mata ay matalim at walang emosyon tulad ng isang rebulto na gawa sa yelo. Hindi siya nakangiti at ang titig niya ay hindi para sa akin, kundi sa kawalan. Parang pinaplano lang niya ang susunod na business deal, hindi ang kanyang kasal. Kaya mo ba, Ella? Bulong ng sarili kong isip. Sumumpa kami ng mga pangako na pareho kaming alam na hindi tunay. Ikaw lang at wala nang iba, sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Alam naming dalawa na ito ay isang kasal ng kontrata. Walang pag-ibig, walang kinabukasan. Isang taon. Iyon ang aming napagkasunduan. Isang taon ng pagkukunwari para sa kani-kanilang interes. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na isang masayang salo-salo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming silid tulugan. Hindi pa nagpapalit ng damit, nakaupo si Lucas sa isang sulok, nakatitig sa bintana na tila malalim ang iniisip. Ako naman, nasa kabilang dulo ng kwarto, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang awkwardness ay hindi maipaliwanag. Sinubukan kong basagin ang katahimikan. Lumingon siya, bahagya lang. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkapagod. Gusto ko lang tanungin kung okay ka lang. Mali. Bakit ko pa tinanong? Alam ko namang hindi siya magiging okay sa ganititong sitwasyon. Pero may kung anong parte sa akin ang gusto lang magpakita ng kaunting malasakit, kahit pa alam kong walang babalik. Ayos lang ako, sagot niya at muling tumalikod. Tungkol sa papel ng kasal. Natatandaan mo ba kung nasaan? Natigilan ako. Yung marriage certificate? Sinubukan kong alalahanin. Naaalala ko na binigay sa amin pagkatapos ng seremonya, pero pagkatapos noon, ang daming nangyari. Nawala yata. Akala ko hawak mo. Lumingon siya ulit at ngayon ay may pagkunot na sa kanyang noo. Wala sa akin. Hindi mo ba sinigurado na nailagay mo sa ligtas na lugar? Naramdaman ko ang pagtaas ng aking boses. Ako? Ikaw ang CEO, Lucas. Hindi ba dapat ikaw ang mas maingat sa mga papeles? Bumuntong hininga siya. Kung gayon, pareho tayong pabaya. Umiling siya. Hindi bale, makakakuha naman tayo ng kopya. Para sa isang taon lang naman ito. Wala rin namang magbabago.
Ang mga huling salita niya ay tumagos sa akin. Wala rin namang magbabago. Tama siya, walang magbabago. Ito ay isang kontrata. Ito ay isang kasunduan. Walang pag-ibig. Walang tunay na pagmamahal. Kinabukasan habang nag-aayos ako sa kwarto, nakita ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Puno ito ng mga larawan at lumang gamit. Nang buksan ko, nakita ko ang isang lumang frame ng larawan. Isang batang lalaki, nakangiti ng pagkatamis-tamis. May malalaking mata na puno ng saya. Si Lucas. Pero hindi ito ang Lucas na kilala ko. Hindi ito ang Lucas na asawa ko. Ang mga mata niya ngayon ay malalim at malungkot. Walang bakas ng pagkabata na ito. Sino ka talaga, Lucas Alcantara? Bulong ko sa sarili habang hawak ang larawan. May kung anong nagtulak sa akin na alamin ang totoo, na tingnan ang likod ng kanyang yelo. Hindi ko napansin na may kumatok. Nagulat ako at mabilis na tinago ang larawan sa likod ko. Bumukas ang pinto at doon nakatayo si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ella, anak, simula niya. Ang boses ay malambing ngunit may lungkot. Ayos ka lang ba? Nakita kong malungkot ka kahapon. Napayuko ako. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Lola ang tunay na kalagayan ng kasal ko. Ayos lang po, Lola. Napagod lang po siguro ako. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking pisngi. Alam kong hindi madali ang sitwasyon ninyo, pero tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, kailangan mo lang tingnan ang lampas sa nakikita. Naglakad siya patungo sa bintana, tinitigan ang malawak na hardin. Sana lang ay hindi mo pagsisihan ang desisyong ito. Ang mga salita ni Lola ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Tingnan ang lampas sa nakikita. Anong ibig niyang sabihin? Tumayo ako sa bintana, tiningnan ang malayo. Sa hindi kalayuan, nakita ko si Lucas sa labas ng hardin, nakikipag-usap sa kanyang sekretarya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Kung hindi ako tumingin sa larawan, hinding-hindi ko malalaman na sa ilalim ng maskara ng walang emosyong CEO, may isang batang lalaki na kayang ngumiti ng buong puso. Ngunit ang tanong ay, nasaan na ang batang iyon ngayon? At kaya ko pa bang hanapin siya sa loob ng taong ito? Ang pagiging CEO ng Alcantara Group ay hindi madali. Bawat galaw ay sinusuri, bawat desisyon ay may malaking epekto. Lalo na ngayon, pagkatapos ng pekeng kasal na ito. Ang pagkawala ng marriage certificate ay nakakainis. Ngunit hindi mahalaga. Isang taon lang naman ito. Ang mas mahalaga ay ang imahe ng kumpanya at ang pagpapanatili ng kapangyarihan. Tinitigan ko si Ella mula sa gilid ng ballroom. Napakaliit niya sa gitna ng mga nakangiting mukha at kumikinang na dekorasyon. Mukha siyang alangan, hindi sanay sa ganitong uri ng pagtipon. Nagsisikip ang dibdib ko, hindi dahil sa anumang emosyon para sa kanya, kundi dahil sa obligasyon. Ang obligasyon na panindigan ang kasal na ito kahit gaano pa kahirap. Dumating si Bianca de los Santos, ang kanyang ngiti ay parang nakasulat sa mukha. Lucas, darling! Bati niya habang sinubukang akbayan ako. Iniwasan ko ang kanyang kamay. Ang aming nakaraang relasyon ay isang pagkakamali, isang matinding aral. Bianca! Bati ko nang walang emosyon. Sino ang babaeng iyon? Ang bago mong accessory? Tanong niya at sumulyap kay Ella na may halong pagmamataas at pandidirek. Mukhang hindi siya nabibilang dito. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib.
Hindi ko gusto ang paraan ng pagsasalita niya tungkol kay Ella. Siya ang asawa ko, Bianca. Matuto kang rumespeto. Bigla narinig ko ang bulungan ng ilang empleyado sa isang sulok. Kawawa naman si Miss Bianca. Pinalitan siya ng isang babaeng galing sa mahirap na pamilya. Oo nga, tingnan mo ang suot niya. Simple lang. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang imahe ko dahil sa usapan ng mga tao. Naglakad agad ako papunta kay Ella. Smile, Ella, bulong ko. Pinapanood tayo ng lahat. Nagulat siya sa aking paglapit. Lucas, huwag mong ipakita na mahina ka, sabi ko habang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo pwedeng magpahalata. Ngumiti siya ng pilit. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang kamay. Ang liit nito sa palad ko. Nang gabing iyon, matapos ang party, umuwi kami sa bahay. Habang nagpapalit ng damit, nakita ko ang aking cellphone na nag-vibrate. Isang text mula sa isang anonymous number. Hindi ka ba nagtataka, Lucas? Ang iyong asawa ay hindi kasing inosente ng kanyang itsura. Alamin mo ang nakaraan niya. Kalakip nito ang isang malabong larawan ng isang babae na halos hindi makita ang mukha. Nasa isang madilim na hindi ito eskinita. Pinindot ko ang delete. 1 taon lang. Hindi ko kailangang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Kinabukasan, habang nasa opisina, nakasalubong ko si Marco Vergara sa hallway. Ang kanyang nanggiti ay parang pusa na nakahuli ng daga. Congratulations sa kasal mo, Lucas, bati niya. Narinig ko ang tungkol sa bagong asawa mo. Interesting choice. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng paghamon. Alam kong gusto niyang agawin ang pwesto ko. Salamat, Marco. Hindi ako pumipili ng kaibigan, lalo na ng asawa, batay sa sinasabi ng iba. Natawa siya ng malakas. Bantayan mo ang mga lihim mo, Lucas. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. At umalis siya ng may nangiti pa rin sa labi. Ang kanyang mga salita ay bumagabag sa akin. May alam ba siya? Nang araw ding iyon, sa isang board meeting, biglang may nagtanong tungkol sa financial stability ng kumpanya at kung paano makakaapekto ang personal na buhay ng CEO. Alam kong si Marco ang nagtanim ng ideyang iyon. Kailangan kong maging mas maingat. Habang iniisip ang lahat ng ito, napansin ko ang isang lumang litrato sa aking desk. Ako at ang aking ina nakangiti. Ang litratong ito ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong masaya pa ang lahat bago bumagsak ang aming pamilya dahil sa mga panlilinlang. Ang ina ko, bago siya magkasakit, ay laging sinasabi na ang pamilya ang pinakamahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit ako pumayag sa kasal na ito. Para sa kumpanya, para mapanatili ang mana. Pero may iba pa bang dapat kong protektahan? Naisip ko ang malabong larawan sa text message, ang sinasabi ni Marco. Ang mga bulungan tungkol kay Ella. Bahagya akong nag-alinlangan. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang mga hikpi mula sa kwarto ni Ella. Huminto ako. Nag-aalala ba siya? Bakit? Nang umaga, habang nag-aalmusal, sinabi ni Ella na nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa ibang empleyado. Parang iniiwasan nila ako, sabi niya, at yumuko. At si Miss Bianca, parang laging nakabuntot sa iyo. Naramdaman ko ang pag-init sa aking dibdib. Ito ay hindi lamang tungkol sa kumpanya. May nagbabanta kay Ella. Nang makarating ako sa opisina, nakita ko si Bianca na nakikipag-usap sa ilang empleyado at tinuturo si Ella.
Napakagaling niyang umarte, hindi ba? Dinig kong sabi ni Bianca. Pero hindi lahat ng nakikita niyo ay totoo. Napakunot ang noo ko. Ngayon, sigurado na ako, may balak si Bianca at may balak si Marco. Umuwi ako ng gabi na may mabigat na pakiramdam. Hindi lang ito tungkol sa kontrata, may iba pang nangyayari. Habang nagbabasa ng lumang business proposal, nakita ko ang isang liham mula sa aking ina. Lucas, anak, huwag mong hayaan na ang kapangyarihan ang bumulag sa iyo sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ingatan mo ang iyong pamilya anuman ang mangyari. Tinitigan ko ang liham at pagkatapos ay ang larawan ko noong bata pa ako. Noong may ngiti pa ako. Ang alaala ng pagbagsak ng aming pamilya ay muling sumaglit sa isip ko. Ayaw kong mangyari ulit iyon. Hindi ko hahayaan na may makasira sa anumang tinatayo ko. Hindi ko na pwedeng hayaan na magpatuloy ang pag-atake kay Ella. Kailangan kong kumilos. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalago sa aking dibdib. Hindi ito awa. Hindi ito obligasyon. Ito ay isang bagay na mas malalim. Nang gabing iyon, habang tinititigan ang mga papeles ng kumpanya, nakatanggap ako ng isa pang anonymous text. Ang babaeng pinili mo ay magiging dahilan ng pagbagsak mo. Mag-ingat ka. Kasama nito ang isang detalyadong mapa ng isang lugar na pamilyar sa akin. Isang lumang bodega na malapit sa pagawaan namin. Isang lumang bodega. Isang lugar na may kinalaman sa aking nakaraan. Ito ay hindi na random. May koneksyon ang lahat. Alam kong may mas malalim na nangyayari. Hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Lola Elena ay umalingaw-ngaw sa aking isip. May mga bagay na lampas pa sa nakikita. Nagulat ako nang biglang may kumatok sa pintuan ng aking opisina. Bumukas ang pinto at doon nakatayo si Mr. Ramos, ang aming Chief Security. Chief, may hawak siyang isang envelope. Sir Lucas, may nagpadala po nito para sa inyo. Urgent daw po. Kinuha ko ang envelope at nang buksan ko, nakita ko ang isang manipis na piraso ng papel. Hindi ito text, kundi isang sulat kamay. Nakasulat dito ang isang address at isang oras. At sa ibaba, isang nakasulat na pahayag. Ang katotohanan tungkol sa iyong kasal ay hindi ang iyong inaasahan. Hindi pa man sumisikat ang araw, pakiramdam ko ay dinadagan na ako ng isang malaking bato. Ang bawat sulyap ng mga empleyado sa akin ay parang matalim na punyal. Alam kong pakawala ni Bianca ang mga bulungan. Masakit pero pinilit kong tiisin para kay Lola Elena. Para sa pangarap kong magkaroon ng sariling maliit na coffee shop balang araw. Nang araw na iyon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking desk, isang babaeng empleyado ang lumapit sa akin. Ang muka ay punong-puno ng pag-aalala. Ella, narinig mo ba ang balita? May nawawalang mahalagang file sa accounting department. At sinasabi nila, tumigil siya. Tiningnan ako ng may pagdududa. Napataas ang kilay ko. Anong sinasabi nila? Sinasabi nila na ikaw daw ang kumuha, bulong niya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi ko kayang gawin iyon. Sino ang magsasabi ng ganoong klasing kasinungalingan? Hindi pa man ako nakakabawi, may lumapit na 2 security guard. Miss Ramirez, kailangan po kayong sumama sa amin sa opisina ng Human Resources. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumakad ako kasama nila habang ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Ramdam ko ang sakit,
ang takot. Parang gusto kong umiyak at tumakas, ngunit saan ako pupunta? Sa loob ng opisina ng HR, nakaupo si Bianca, nakangiti ng may pagtatagumpay. Ella, hindi ko akalain na kaya mong gawin ito. Magnakaw ng confidential files ng kumpanya. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang mga iyon? Hindi ko ginawa yan. Sigaw ko, ang boses ay nanginginig. Nagsisinungaling ka. May testigo, sabi ni Bianca at ngumiti ng matamis sa HR manager. Nakita si Ella na pumasok sa accounting department kagabi matapos ang working hours at kinabukasan nawawala na ang file. Ang HR manager ay tumingin sa akin ng may pagdududa. Miss Ramirez, may paliwanag ka ba rito? Wala, hindi ko ginawa yan. Naiiyak na ako. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko naman ginawa? Paanong wala? Sigaw ni Bianca. Aminin mo na, Ella. Gusto mo lang saktan si Lucas at kumuha ng pera sa kumpanya. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Saktan si Lucas? Bakit ko naman gagawin iyon? Habang papalala ang sitwasyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lucas, ang kanyang muka ay seryoso. Anong nangyayari rito? Sir Lucas, sabi ni Bianca na may halong pagkabigla at pagpapakyut. Si Ella po kasi, ninakaw po niya ang confidential files ng accounting. Nilapitan ako ni Lucas at tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mayroong kung anong bahid ng pag-aalala. Ella, totoo ba ito? Nag-iling ako. Hindi, Lucas. Hindi ko ginawa yan. Pinagbibintangan lang ako ni Bianca. Humarap si Lucas kay Bianca. May ebidensya ka ba, Bianca? O puro haka-haka lang ang sinasabi mo? Sir, may CCTV footage po, sabi ng HR manager. Pero ang hirap po kasing makita. Hindi po gaanong malinaw. Ipakita mo sa akin ang footage, utos ni Lucas. Habang pinapanood namin ang footage, nakita ang isang babaeng nakasuot ng hood at maskara na pumasok sa accounting department. Mahirap makilala, ngunit mayroon siyang kaparehong tindig ko. Kita mo, Lucas? Sabi ni Bianca, ngumiti ng may pagtatagumpay. Si Ella yan? Hindi, sabi ni Lucas. Ang boses ay malamig. Si Bianca ito. Lahat kami ay nagulat. Ano? Sigaw ni Bianca. Ang paraan ng paglakad mo, Bianca, paliwanag ni Lucas. At ang paraan ng paghawak mo sa folder. Hindi mo ito magagawa kay Ella. Lumapit siya sa CCTV monitor at itinuro ang isang bahagi ng video. Bukod pa rito, ang babaeng ito ay may suot na singsing sa kanang kamay na halos kapareho ng suot mo, Bianca. At Ella, hindi ka kailanman nagsusuot ng singsing sa kanang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Lucas, anong pinagsasasabi mo? At ito pa, dagdag ni Lucas, at inilabas ang kanyang cellphone. May nakuha akong audio recording na nagpapatunay na sinadya mo ang lahat ng ito, Bianca. Kausap mo si Marco Vergara sa recording na ito. Plano ninyong pahiyain si Ella at sirain ang reputasyon ko. Nanginginig ang buong katawan ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi, nagsisinungaling ka. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng HR manager ang ebidensya. Miss De Los Santos, kailangan po kayong umalis. Sasampahan namin kayo ng kaso. Bianca, sa sobrang galit, ay tumingin sa akin ng may pagkapuot. Hindi pa tayo tapos, Ella. Hindi pa. At nagmamadali siyang umalis. Naiwan kami sa opisina, tahimik. Nakatingin ako kay Lucas.
Bakit niya ako ipinagtanggol? Bakit niya ako pinaniwalaan? Ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa dati. Napatango ako, hindi makapagsalita. Para hindi na tayo pagdudahan, kailangan nating magpanggap na mag-asawa talaga. Sabi niya, at inabot ang kamay ko. Mula ngayon, magpakita tayo ng higit na pagmamahal sa publiko. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang aking kamay nang hindi ko napilit. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin at mayroon akong nakitang kakaiba doon, isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Pagsasalamat, pag-aalala, sa mga sumunod na araw, naging mas maingat kami. Sa harap ng mga empleyado, magkahawak kamay kami, nagngingitian. Pero sa likod ng mga pintuan, ang awkwardness ay naroon pa rin. Ngunit may kaunting pagbabago. Minsan, nahuhuli ko si Lucas na nakatitig sa akin. Minsan, nahuhuli ko ang sarili ko na nakatitig sa kanya. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan para kay Lola Elena, nakita ko si Lucas na nakangiti ng bahagya habang kinakausap niya si Lola. Ang itangiting iyon ay hindi pilit. Ito ay tunay. Lucas, ang galing mo palang magluto, sabi ni Lola Elena at tumawa. Hindi po, Lola. Si Ella po ang nagturo sa akin, sagot niya at sumulyap sa akin. Nahuli ko ang titig niya at naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Kilig. Nang gabing iyon, matapos matulog si Lola, umupo ako sa sala, nakatitig sa bintana. Ang mga bituin ay kumikinang. Bakit mo ako ipinagtanggol? Tanong ko kay Lucas na biglang lumitaw sa likuran ko. Umupo siya sa tabi ko. Hindi ako papayag na sirain nila ang pangalan ng Alcantara Group at hindi rin ako papayag na may manloko sa mga tao sa paligid ko. Tiningnan niya ako. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita. Pero, akala ko ba, 1 taon lang tayo? Oo, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin noon na hahayaan ko silang saktan ka. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ito ba ang pagmamalasakit? Bago ako makasagot, bigla siyang tumayo. Kailangan kong sagutin ito. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at nakita ko ang pangalan na Marco sa screen. Lumabas siya ng kwarto para sagutin ang tawag. May kung anong kaba ang bumalot sa akin. Si Marco. Ano ang pinag-uusapan nila? Narinig ko ang boses ni Lucas. Kalmado ngunit may pahiwatig ng pagiging seryoso. Hindi ko maintindihan kung bakit mo pa rin gustong guluhin ang buhay ko, Marco. Pagkatapos, narinig ko ang isang pangungusap na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Hindi ko akalain na ang kontrata ay magiging ganito kakomplikado. Lalabas ang tunay na kulay ng bawat isa, Lucas, lalo na ang sa iyo. Nagtago ako sa likod ng pinto, nakikinig si Marco. May koneksyon ba siya sa pagkawala ng marriage certificate? Narinig ko ang huling mga salita ni Lucas bago niya ibaba ang tawag. Kailangan kong hanapin ang kopya ng marriage certificate. May mali. May mali sa lahat ng ito. At pagkatapos, narinig ko ang isang tunog na nagpapatindig ng aking balahibo. Bumukas ang pinto ng opisina ni Lucas at narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagbagsak. Parang may nabasag. Hindi ko na kinaya. Sumilip ako. Ang pinto ng opisina ni Lucas ay nakabukas ng bahagya. Nakita ko si Lucas na nakahawak sa kanyang dibdib
namumutla. Nakalabas ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at ang laman nito ay kumalat sa sahig. Isang gamot? Ang mga salita niya kanina ay muling umalingaw-ngaw sa aking isip. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso. Muli na naman, ang sakit. Nabasag ang bote ng gamot na hawak ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi sa oras na ito. Pinulot ko ang mga bubog, sinisiguradong walang makakakita. Ang sakit na ito ay sikreto ko. Ang sakit na ito ay kahinaan ko. Hindi ko pwedeng ipaalam kahit kanino, lalo na kay Ella. Kinuha ko ang cellphone at agad na nag-order ng bagong supply ng gamot. Kailangan kong mag-ingat. Maraming nakasalalay. Nang sumunod na araw, napansin ko ang pag-iwas ni Ella. Alam kong nakita niya ako. Alam kong may narinig siya. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanya. Hindi ko kayang ipakita ang kahinaan ko. Hindi pa. Sa opisina, abala ako sa pagrepaso ng mga kontrata nang biglang umaling-awngaw ang mga bulungan. Nakita ko si Bianca sa isang sulok, nakikipag-usap sa ilang mga kasosyo. Ang kanilang mga mata ay sumusulyap kay Ella. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang hirap talaga kapag galing sa hirap, 'di ba? Dinig kong sabi ni Bianca na may nakakainis na ngiti. Pati kasal, pinagkakakitaan. Kawawa naman si Lucas, nagamit lang. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Hindi ko pwedeng hayaang ganito. Lumapit ako sa kanila. Magandang umaga, ladies and gentlemen. Bati ko, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nag-uusap tungkol sa pribadong buhay ng aking asawa. May problema ba kayo sa kanya? Biglang natahimik ang lahat. Namutla si Bianca. Lucas, hindi. Nag-uusap lang kami ng kaunti. Huwag mong sabihin na kaunti kung ang pinag-uusapan ninyo ay paninira, sabi ko at tumingin ng diretso kay Bianca. Ang aking asawa ay may buong suporta ko. Sino man ang magtatangka na saktan siya o sirain ang reputasyon niya ay direkta na kakalabanin ang Alcantara Group. Maliwanag ba? Tumango silang lahat ng sabay-sabay. Bianca ay napayuko, walang masabi. Nang gabing iyon, habang nasa bahay, abala ako sa paghahanap ng anumang kopya ng marriage certificate. Walang mahanap sa aking mga personal na dokumento. Nagsimula akong maghinala. Paano ito nawala ng ganoon kadali? Hindi ako isang pabaya. At alam kong si Ella ay mas maingat kaysa sa akala ko. May isang alaala ang sumagi sa aking isip. Bago ang kasal, may isang tawag ako sa telepono mula sa isang unknown number. Ang boses ay pinagtatakpan, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Mag-ingat ka, Lucas. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, lalo na sa mga papeles. Hindi ko pinansin noon, inakala kong isa lang itong gulo mula sa mga kalaban sa negosyo, ngunit ngayon, naisip ko ang koneksyon ni Marco Vergara sa mga pinag-uusapan sa board meeting, ang kanyang mapanghamong titig, ang kanyang mga salita. May kinalaman ba siya rito? Habang nagmumuni-muni, napansin kong nakaupo si Ella sa living room, nakatingin sa labas. Ang kanyang mga mata ay pamamaga at ramdam ko ang lungkot niya. Nakarinig ba siya ng mga bulungan? Nasasaktan ba siya? Naramdaman ko ang isang kurot sa aking dibdib. Ito ay hindi lamang tungkol sa obligasyon, ito ay isang bagay na mas personal. Nang sumunod na araw, sinimulan kong imbestigahan ang background ni Marco Vergara at ang mga koneksyon niya. Nag-hire ako ng isang pribadong investigador. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari.
Habang iniimbestigahan ko, laging nakikita si Bianca na nakabuntot kay Marco. May nagaganap sa kanilang dalawa. Isang hapon, nakita ko si Ella na kumakain mag-isa sa kafeterya. Lumapit ako. Bakit ka mag-isa? Tanong ko. Okay lang ako, Lucas. Sagot niya, ngunit may lungkot sa kanyang boses. Umupo ako sa harap niya. Alam kong hindi ka okay. Narinig ko ang mga bulungan. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Bakit nila ginagawa sa akin ito, Lucas? Wala naman akong ginagawa sa kanila. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, ang pagnanais na protektahan siya. Huwag kang mag-alala, Ella. Hindi ko sila hahayaang saktan ka. Hindi na. Nang gabing iyon, sinundan ko si Bianca. Papunta siya sa isang high-end restaurant. Nang pumasok siya, nakita kong naghihintay na si Marco Vergara sa loob. Nagtago ako, nakinig. Ang tanga talaga ni Ella, sabi ni Bianca. Akala niya may gusto talaga sa kanya si Lucas. Hindi niya alam na ginagamit lang siya. Huwag kang masyadong kumpiyansa, Bianca, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado. Hindi mo pa rin nakukuha ang lahat ng impormasyon na kailangan natin para pabagsakin si Lucas. Kailangan natin ng mas malaking ebidensya, lalo na tungkol sa pagkawala ng marriage certificate. Hindi pa rin natin na nahahanap ang kopya. Nag-aalala ako, Marco, sabi ni Bianca. Parang nagbabago si Lucas. Napansin ko na ipinagtatanggol niya si Ella at naghahanap siya ng kopya ng marriage certificate. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. May kinalaman sila sa pagkawala ng marriage certificate. At ang tawag na iyon bago ang kasal, hindi niya mahahanap ang kopya. Sabi ni Marco na may nakakasukang ngiti dahil ang kasal na iyon ay hindi kahit kailan nakarehistro. Nanlamig ang buo kong katawan, hindi nakarehistro. Ibig sabihin, ang kasal namin ay walang bisa. Isang malaking kasinungalingan ang lahat, isang malaking komedya. At ako, ang CEO, ang nalinlang. Naramdaman ko ang isang malakas na galit na bumalot sa akin. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa prinsipyo at sa panlilinlang sa akin at kay Ella. Nang gabing iyon, habang nasa aking opisina, pilit kong inaalala ang lahat ng detalye ng kasal. Sino ang kumuha ng marriage certificate? Sino ang may access? Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang anonymous text. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. May kinalaman sa pamilya mo. Tingnan mo ang mga lumang dokumento sa library ng Alcantara, lalo na ang mga file ni Elena Santos. Nagtaka ako. Elena Santos? Sino si Elena Santos? Bakit siya konektado sa pamilya ko? At bakit niya alam ang tungkol sa mga lumang dokumento? Tumayo ako. Sumugod ako sa lumang library ng Alcantara, isang lugar na bihira kong puntahan. Puno ito ng alikabok at mga lumang libro. Sinimulan kong hanapin ang file ni Elena Santos. Nang makita ko ang folder, nanginginig ang aking mga kamay. Binuksan ko ito. Sa loob may mga lumang papel, sulat, at isang litrato. Isang litrato ni Lola Elena, pero mas bata siya, at kasama niya sa larawan ay ang aking ina. Magkasama sila, nakangiti. May isa pang liham sa loob ng folder. Isang sulat mula sa aking ina para kay Elena. Nakasulat dito ang isang babala tungkol sa Vergara family at ang kanilang mga balak. At sa pinakailalim ng folder, may isang maliit na sobre. Nang buksan ko, nakita ko ang isang manipis na piraso ng papel.
Hindi ito ang marriage certificate namin. Ngunit ito ay isang dokumento, isang kopya ng notaryo ng isang kasal. Isang kasal na naganap halos 30 taon na ang nakakaraan at ang mga pangalan ng ikinasal, Marco Vergara Sr. at Elena Santos. Pagkatapos ng nangyari sa opisina, may kakaibang pagbabago sa pagitan namin ni Lucas. Hindi na siya ganoon kalamig. Hindi na niya ako iniiwasan. May mga sulyap siyang puno ng pag-aalala at kung minsan isang ngiti na halos hindi ko makita. Ang bawat pagbabagong iyon ay tila isang maliit na bukal sa tuyo kong puso. Isang hapon, pagdating ko sa bahay, may nakita akong maliit na kahon sa ibabaw ng aking kama. Hindi birthday ko, hindi anniversary namin. Nagtaka ako. Pagbukas ko, may isang simpleng silver necklace na may pendant na hugis buwan. Wala ring card, pero alam ko kung kanino galing, si Lucas. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, ang kilig na akala ko ay hindi ko na mararamdaman ay dahan-dahang bumalik. Ito ba ang unang bakas ng pag-ibig o isa lang itong paraan para panatilihin ang aming cover bilang mag-asawa? Salamat, sabi ko nang makasalubong ko siya sa sala. Tiningnan niya ako. Para yan sa tulong mo sa opisina. Ayaw kong may masira sa reputasyon ni Kekanti to Alcantara Group, lalo na kung galing sa intriga. Malamig pa rin ang sagot, pero alam kong hindi na ganoon ang pakay niya. Ngumiti ako at tinuon ko ang pansin sa pagluluto ng hapunan para kay Lola Elena. Kinabukasan, nagyaya si Lola Elena na mag-grocery kami. Nagulat ako nang biglang sumama si Lucas. Para matulungan kayong magbuhat, sabi niya, ngunit ramdam ko ang kakaibang kagalakan sa kanyang mga mata. Naglakad kami sa palengke, ang ingay at amoy ay nakasanayan ko na, ngunit bago para kay Lucas. Nakita ko ang kanyang pagtataka sa mga gulay at prutas. Natawa ako. Lucas, ito ang talong, sabi ko habang pinipili ang mga sariwang gulay. Ito naman ang okra. Ang dami palang klase ng gulay, sabi niya na may bahid ng interes. Habang naglalakad kami, may biglang sumigaw, Lucas Alcantara. Paglingon namin, nakita namin si Bianca. Kasama niya si Marco. Ang kanyang ngiti ay nakakainis pa rin. Wow, Lucas, nag-grocery ka na rin pala ngayon? Kasama ang um, housekeeper mo? Sabi ni Bianca na may halong pagtawa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Niyakap ako ni Lucas sa bewang, mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Siya ang asawa ko, Bianca, at wala kang karapatang insultuhin siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Lucas, let's go! Bulong ko. Ayaw kong gumawa ng eksena. Tiningnan ako ni Lucas at pagkatapos ay tiningnan si Bianca nang may galit. Huwag kang mag-alala, Ella. Umalis kami sa palengke at tahimik si Lucas sa buong biyahe. Nang makarating kami sa bahay, kinamayan niya si Lola Elena. Salamat po, Lola, sa masarap na pagkain. Napangiti si Lola Elena. Lucas, anak, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Tiningnan niya si Lucas nang may kahulugan, lalo na sa mga tao sa paligid mo. Tiningnan ni Lucas si Lola, may pagtataka sa kanyang mga mata. Opo, Lola. Kinabukasan habang nasa opisina, nakita ko si Lucas nakausap si Lola Elena sa phone. Tahimik siya at may kung anong bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Narinig ko ang salitang dokumento at nakaraan. Ano kaya ang pinag-uusapan nila?
Nang sumunod na araw, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa opisina ni Lucas, nahulog ang isang folder mula sa kanyang desk. Nang pulutin ko, nakita ko ang nakasulat sa labas. Medical Records, Alcantara. Binuksan ko ang folder nang hindi sinasadya. Sa loob, may mga resulta ng laboratory at diagnosis. Mga medikal na termino na hindi ko maintindihan. Ngunit, isang pangalan ang nakita ko sa itaas ng lahat ng pahina, Lucas Alcantara. At isang parirala ang tumatak sa aking isip, progressive genetic condition. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ano ito? May sakit ba si Lucas? Ito ba ang dahilan ng kanyang pagiging tahimik at malayo? Ang kanyang mga salita noong isang gabi ay muling umalingaw-ngaw. Kan ben di troyen. Toyan kong kong new. Pinilit kong isara ang folder at ibalik sa dati nitong pwesto, tila walang nangyari. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi mawala. Naramdaman ko ang takot para sa kanya. Ang pag-aalala. Nang gabing iyon, matapos ang isang linggo ng mga kilig, moments, at paglapit namin, nag-empake kami para sa isang business trip sa Batangas. Isang mahalagang meeting daw ang kaganapan. Mag-ingat kayo, anak, sabi ni Lola Elena habang kinakamay kami. Tiningnan niya si Lucas. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Minsan, ang tunay na kalaban ay hindi ang nakikita mo sa harap, kundi ang nakatago sa likod ng pader. Habang nasa biyahe kami, nagkakatuwaan kami ni Lucas. Nagsasalo kami ng mga kwento tungkol sa aming pagkabata. Nakita ko ang isang Lucas na masayahin, isang Lucas na hindi ko pa nakikita dati. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang kanyang ngiti ay tunay. Hindi ko akalain na ganito ka pala kasaya, sabi ko. Ikaw rin, sagot niya at ngumiti. Hindi ko akalain na ganito ka pala ka-cute kapag tumatawa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang kilig ay nagpatuloy. Nang makarating kami sa resort sa Batangas, nagulat ako nang biglang may tumawag kay Lucas, si Bianca. Lucas, narinig ko ang tungkol sa kasal ninyo. Sayang naman. Hindi na ito mahalaga. Ang importante ay ang nararamdaman ko ngayon, ang pagbabago sa aming dalawa. Habang naglalakad kami sa hallway patungo sa aming kwarto, may biglang humatak sa akin mula sa likod. Nadapa ako at sumakit ang aking braso. Aray! Mabilis akong inalalayan ni Lucas. Ella, ayos ka lang ba? Tumingin ako sa paligid. Walang tao, tila aksidente lang. Sumakit ang braso ko, sabi ko. Binuhat ako ni Lucas at dinala sa aming kwarto. Inasikaso niya ako, nandoon siya para sa akin. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagmamalasakit. Huwag kang mag-alala, Ella, sabi niya. Habang ginagamot ang braso ko, hindi ako papayag na saktan kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan sa piling niya. Naramdaman ko na ligtas ako. Ngunit kinabukasan habang nasa meeting, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lucas. Ang kanyang sekretarya ang nagpakita. Isang breaking news. Lucas Alcantara nakita na may kasiyahan sa ibang babae habang nasa business trip. Nakita ko ang litrato. Si Lucas, may kayakap siyang babae, si Bianca. Ang litrato ay kinuha ng napakalapit, tila totoo. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi! Hindi ito totoo! Pero, sino ang kumuha ng litratong ito? At kailan? Napuno ng gulat ang silid ng pagpupulong. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin at ang mga bulungan ay unti-unting lumalakas. Hindi ko maipaliwanag, hindi ko maintindihan. Ang larawang iyon,
Ako at si Bianca magkayakap, isang malaking kasinungalingan. Tumingi, tumingin ako kay Ella. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagtataka. Hindi ko kayang makita ang ekspresyon niya. Hindi ko kayang makita ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ito ay pekeng balita. Sigaw ko at tumayo. Isang paninira lamang ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat isa sa silid ay tila nagdududa sa akin. Mabilis kong inilabas ang aking telepono at tinawagan ang security team. Hanapin ninyo ang nagpakalat ng balitang ito. Alamin kung saan nanggaling ang larawan. Habang busy ako sa pakikipag-ugnayan sa security, biglang lumapit si Marco Vergara na may mapanuksong ngiti sa labi. Kawawa ka naman, Lucas. Akala ko ba matalino ka? Nahulog ka sa isang simpleng bitag. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. May kinalaman ka ba rito, Marco? Ngumiti lang siya. Ang katotohanan ay laging lalabas, Lucas. Lalo na ang tungkol sa iyong pekeng kasal. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Pekeng kasal. Ang pagkawala ng marriage certificate. Ang mga pahiwatig ni Lola Elena. Ang anonymous text message. Ang lahat ay tila konektado. Mabilis akong tumakbo palabas ng silid ng pagpupulong. Hindi ko na ininda ang mga bulungan at tingin ng mga tao. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang katotohanan tungkol sa aming kasal. Sumugod ako sa bahay, hinanap ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa kasal. Bawat sulok, bawat kahon, bawat drawer. Wala. Wala akong makita. Ang tanging natagpuan ko ay ang folder ni Elena Santos mula sa library ng Alcantara, ang liham ng aking ina at ang marriage certificate ni Marco Vergara Sr. at Elena Santos. Biglang umalingaw-ngaw sa aking isip ang sinabi ni Marco Vergara sa akin sa telepono. Hindi niya mahahanap ang kopya dahil ang kasal na iyon ay hindi kahit kailan nakarehistro. Hindi ito totoo. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang aming lawyer. Attorney, kailangan kong malaman ang status ng marriage certificate ko, ang kasal namin ni Ella. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay mabigat. Sir Lucas, sinubukan na po naming hanapin, ngunit walang record. Ang marriage certificate ninyo po ay hindi po talaga nailista sa registry office. Kaya sa mata ng batas, ang inyo pong kasal ay walang bisa. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo, walang bisa. Isang malaking kasinungalingan, isang malaking kalokohan. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay gumuho. Ang pag-aalala ko kay Ella, ang pag-aalaga ko sa kanya, ang bawat sandali ng kilig na akala ko ay totoo. Lahat ay isang ilusyon. Tinawagan ko si Bianca. Bianca, lumabas ka, harapin mo ako. Nang dumating siya, nakangiti siya ng may pagtatagumpay. Nalulungkot ako para sa iyo, Lucas. Akala ko ba matalino ka? Pero ginawa mo lang akong tanga. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Sigaw ko, ang galit ay bumubulwak sa aking dibdib. Kayo ni Marco, plano ninyong sirain ako. Natawa siya ng malakas. Oo, Lucas, kami ni Marco, at ang pinakamasarap sa lahat, wala kang magagawa. Walang silbi ang kasal mo. Walang silbi ang pagmamahal mo. Ang lahat ay isang malaking laro lang. Ang kanyang mga salita ay parang libong saksak sa aking puso. Ang pagmamahal, ang pag-aalaga, akala ko, unti-unti kong nararamdaman iyon para kay Ella. Ngunit ngayon, tumakbo ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi lamang ang aking sakit.
Ito ay sakit ng pagkakanulo, sakit ng pagkabigo. Nang makabalik ako sa hotel, nakita ko si Ella sa aming silid. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang litrato namin noong nag-grocery kami. Ang kanyang mga mata ay namamaga, puno ng luha. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Ella! Hindi siya tumingin sa akin. Totoo ba? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kasal natin, hindi totoo? Hindi ako makasagot. Walang salita ang lumabas sa aking bibig. Ang lahat ng aking lakas ay tila nawala. Ang litrato na iyon, sa Batangas, sabi niya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Totoo ba ang lahat ng ito, Lucas? Niloko mo ba ako? Hindi, Ella, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko niloko. Ang kasal, hindi ko alam. Hindi ko alam na hindi nakarehistro. Ngumiti siya ng mapait. Ang CEO ng Alcantara Group, hindi alam ang status ng sarili niyang kasal? Lucas, sino ang niloloko mo? Umupo ako sa kanyang tabi, sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Hindi, Ella. Naniniwala ka ba na kaya kong gawin sa iyo ito? Ngunit tinabig niya ang kamay ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan, Lucas. Ang lahat ng sinabi mo, ang lahat ng ginawa mo, ito ba ay parte lang ng laro para lang mapanatili ang imahe mo? Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Ang sakit ng kanyang mga salita ay mas malalim pa sa anumang sakit na naramdaman ko. Ang lola ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malalim ngayon. Ang lola ko ay laging nagbabala sa akin na mag-ingat, pero pinili kitang paniwalaan. Yumuko siya at narinig ko ang kanyang mga hikbi. Ang pag-ibig ay hindi isang kontrata, Lucas. Hindi ito pwedeng bilhin at hindi ito pwedeng ipilit. Hindi ako makasagot. Tama siya. Ang lahat ay isang malaking pagkakamali. Gusto kong umuwi, sabi niya at tumayo. Gusto kong umuwi sa lola ko. Naramdaman ko ang takot na mawala siya, ang takot na mawala ang lahat. Ella, huwag kang umalis, sabi ko. Sinusubukang hawakan siya ulit. Pakiusap, mag-uusap tayo, ipaliwanag ko ang lahat. Ngunit umiling siya. Wala nang dapat ipaliwanag, Lucas. Ang katotohanan ay malinaw. Hindi ako ang asawa mo, hindi kailanman naging totoo ang lahat. Kinuha niya ang kanyang bag at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang kamay. Ang singsing na binigay ko sa kanya ay nasa kanyang daliri. Dahan-dahan niya itong hinubad at tiningnan ako ng may sakit sa kanyang mga mata. Ito ay simbolo ng kasunduan, Lucas, sabi niya, hindi ng pag-ibig. At sa isang iglap, inihagis niya ang singsing sa sahig. Tumunog ito ng malakas at pagkatapos ay gumulong sa ilalim ng kama. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng gumuho kong mundo. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na dahil sa aking sakit. Ito ay sakit ng isang puso na nadurog. Hindi ko na halos makita ang daan. Ang aking mga mata ay lumabo sa luhang patuloy na umaagos. Ang bawat hakbang ko palayo kay Lucas ay parang pagdurog sa piraso-piraso kong puso. Walang bisa, walang totoo. Ang lahat ng aking pinaniwalaan ay isa lang malaking kasinungalingan. Sino ang Lucas Alcantara na nakilala ko? Ang lalaking nagpakita ng kaunting lambing, ang nagtanggol sa akin, ang nagpatawa sa akin sa palengke. Isa lang ba siyang aktor sa sarili niyang laro? Isang laro kung saan ako ang biktima. Nang makalabas ako ng hotel,
Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nasa isip ko ay si Lola Elena. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang kanyang payo, ang kanyang yakap. Nag-book ako ng pinakamabilis na flight pabalik sa Manila. Sa loob ng eroplano, nakatingin lang ako sa bintana habang patuloy na umaagos ang mga luha. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag at text ni Lucas. Ayaw ko na siyang kausapin. Ayaw ko na siyang makita. Ang bawat salita niya ngayon ay tila may bahid ng pagtataksil. Nang makarating ako sa bahay ni Lola Elena, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Anak ko, Ella, anong nangyari? Nakita niya ang aking mga mata at alam na niya. Hinayaan niya lang akong umiyak sa kanyang balikat. Hindi siya nagtanong. Hindi niya ako pinilit magsalita. Alam niya ang sakit. Lola! Nanginginig ang boses ko. Ang kasal po namin, hindi po totoo. Hinimas niya ang aking likod. Alam ko, anak. Alam ko. Nagulat ako. Po? Alam niyo po? Tumingin sa akin si Lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal ko nang napapansin. Ang pagmamadali ng kasal, ang pagkawala ng papeles, mayroon akong kutob. Pero hindi na ako nagtanong pa. Ang sakit sa aking puso ay mas matindi pa sa anumang katanungan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pekeng kasal namin at ang mga larawan ni Lucas at Bianca ay nasa lahat ng dyaryo at social media. Ang mga tao ay nagbubulungan, nagsusulat ng mga komento. Ang babaeng gold digger, nagmahal lang sa pera. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Hindi ko kaya. Ayaw kong lumabas. Gusto ko lang magtago sa dilim. Hayaan mo lang sila, anak, sabi ni Lola Elena habang inihahanda ang aking paboritong lugaw. Ang katotohanan ay laging lalabas. Magpakatatag ka. Ipakita mo sa kanila na hindi ka madaling masira. Ngunit paano? Paano ko ipapakita ang lakas na hindi ko nararamdaman? Patuloy ang pagtawag ni Lucas sa akin. May mga text siya na nagpapaliwanag, nagsasabi ng sorry. Ella, pakiusap, mag-usap tayo. Hindi ko alam ang nangyari. Niloko din ako. Ngunit paano ko siya paniniwalaan kung ang pinakamahalagang bagay sa aming kasal ay hindi totoo? Ano pa ang totoo? Habang abala ako sa pagmumuni-muni, nakita kong tahimik na naghahalukay si Lola Elena sa isang lumang kahon. Puno ito ng mga lumang litrato at sulat. May kung anong hinahanap siya. Lola, anong ginagawa niyo po? Tanong ko. May hinahanap lang ako, anak. Sagot niya. Hindi ako nililingon. Mayroon akong kutob na may kinalaman ito sa nakaraan. Ang pamilya ng Alcantara at Vergara, matagal na ang kanilang hidwaan. Hindi ko masyadong naintindihan. Ang iniisip ko lang ay ang sakit sa aking puso. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin, Lola. Sabi ko habang umiiyak ulit. Ang lahat po ay gumuho. Hinawakan ni Lola ang aking kamay. Hindi pa tapos ang laban, anak, at hindi ka nag-iisa. Ilang araw ang lumipas. Patuloy ang paninira ni Bianca at Marco sa media. Lumabas sila sa mga talk show, nagbibigay ng mga exclusive interviews, nagpapanggap na sila ang biktima. Ang mundo ay tila nakikisali sa paninira sa akin. Nabalitaan ko rin na may malaking problema sa Alcantara Group. Nagkakaroon ng board meeting. May mga nagsasabing papalitan si Lucas bilang CEO. Marco Vergara ang posibleng kapalit. Ang lahat ay tila nasa plano nila. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hardin, biglang may nakita akong lumang album ng litrato sa mesa.
Iniwan ni Lola Elena. Binuksan ko ito, mga litrato ni Lola noong bata pa siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita ko ang isang litrato niya kasama ang isang batang babae at ang isang batang lalaki na napakapamilyar sa akin. Nagtaka ako, ang batang lalaki, siya ba si Lucas? Biglang nakita ko ang isang litrato ni Lola Elena kasama ang isang matandang babae. Ang matandang babae ay may hawak na isang bata at ang bata ay si Lucas, ang kanyang ina. Kasama rin sa album ang isang litrato ni Lola Elena kasama ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ay si Marco Vergara Sr., ang ama ni Marco Vergara. Nanlamig ang aking buong katawan. Si Lola Elena. May koneksyon siya sa pamilya ng Alcantara at Vergara. Ano ang relasyon niya sa kanila? At sa pinakahuling pahina ng album, may isang lumang sobre. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob may isang lumang litrato ni Lola Elena. Sa likod ng litrato may sulat kamay. Nakasulat dito, Elena Santos, pinakamamahal na kaibigan at kasamahan. Ang sikreto ng Vergara, ingatan mo ang iyong pamilya. May isang lumang dilaw na papel din sa loob ng sobre, isang liham. Hindi ko mabasa ang lahat, ngunit may nakasulat dito na pagkakanulo, pagmamana, at kapangyarihan. Ang mga pangalan ng Alcantara at Vergara ay nakasulat ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang isang matinding kaba. Ano ang ibig sabihin nito? Anong sikreto ang alam ni Lola Elena? Nang gabing iyon, habang nagbabasa ako ng liham, nakita ko si Lola Elena na nakaupo sa kanyang upuan, tinitigan ang lumang litrato ni Lucas at ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na alaala at lungkot. Lola, tawag ko, nanginginig ang boses. Ano po ang sikreto ninyo? Ano po ang alam ninyo tungkol sa pamilya Alcantara at Vergara? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa nakaraan. Anak, ang bawat pamilya ay mayroong sariling kasaysayan. May mga sikreto na mas mabuting manatiling nakatago, ngunit minsan, kailangan itong ilabas para lumabas ang tunay na katarungan. Kinuha niya ang isa pang lumang litrato mula sa kahon. Isang larawan niya, bata pa, kasama ang isang babae na halos kasing edad niya at isang lalaki. Ang lalaki ay si Marco Vergara Sr. Ang babae ay ang ina ni Lucas. Ito ang aking mga kaibigan, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay malungkot. Noon, bago pa ang lahat ng hidwaan, ngunit may nangyari. Isang pagkakanulo, isang pagtataksil na nagdulot ng malaking sakit sa ating lahat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ella, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang ito tungkol sa iyo at kay Lucas. Ito ay tungkol sa isang matagal ng hidwaan ng dalawang pamilya. At ikaw ang susi sa paglabas ng katotohanan. Ang pag-alis ni Ella ay parang paghugot sa puso ko. Iniwan niya ako sa isang gumuho kong mundo, puno ng pagkakanulo at pagkabigo. Hindi ko alam na mas masakit pa pala kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, hindi na ang kumpanya ang nasa isip ko, kundi ang babaeng umalis, dala ang lahat ng kulay sa buhay ko. Sinubukan kong tawagan siya ng paulit-ulit, ngunit walang sagot. Binasa ko ang kanyang mga text, ang kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang pagsisisi. Ngunit anong silbi ng mga salitang ito ngayon? Niloko ako ni Marco at Bianca
At kasama sa panlilinlang na iyon ang pinakamahalagang bagay, ang kasal namin. Nang gabing iyon, lumabas ako ng hotel, nagmaneho ng walang direksyon. Ang mga salita ni Lola Elena ay sa umasa ay umaling-awngaw sa aking isip. Huwag mo, huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Minsan, ang tunay na kalaban ay hindi ang nakikita mo sa harap, kundi ang nakatago sa likod ng pader. At ang folder ni Elena Santos. Ang mga dokumento. Si Lola Elena, ang Elena Santos sa mga dokumento ng Alcantara Group. Sumugod ako sa bahay ni Lola Elena. Ang pag-asa ay tila isang maliit na ningas sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa. Nang makarating ako, nakita ko si Ella sa living room, nakayuko at si Lola Elena ay nasa kanyang tabi, hinahaplos ang kanyang likod. Lola Elena, tawag ko, nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroong determinasyon. Lucas! Tumingin sa akin si Ella, ang kanyang mga mata ay namamaga, puno pa rin ng sakit. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako sumagot. Lumuhod ako sa harap ni Lola Elena. Lola, alam ko na ikaw si Elena Santos, ang kasamahan ni Marco Vergara Sr., ang kaibigan ng aking ina. Ano po ang sikreto? Pakiusap po, sabihin ninyo sa akin ang lahat. Bumuntong hininga si Lola Elena. Ang sikreto ng pamilya Alcantara at Vergara. Matagal na ito, Lucas. Matagal bago pa kayo ipanganak. Si Marco Vergara Sr. ay inggit na inggit sa lolo mo. Gusto niyang agawin ang lahat at ginamit niya ako para makapasok sa kumpanya ninyo. Nagulat ako. Kayo po? Oo, Lucas. Sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot. Naging bahagi ako ng plano nila, pero hindi ko alam na aabot sa ganoon kalalim na masisira ang pamilya ninyo. Sinubukan kong pigilan, pero huli na ang lahat. Nang malaman ko ang lahat, umalis ako at kinalimutan ang lahat. Nanganganib ang buhay ko at ng aking anak, ng nanay ni Ella. Ngunit bago ako umalis, patuloy ni Lola Elena, nakakuha ako ng mga dokumento, mga ebidensya ng kanilang panlilinlang. Ang pagmamanipula ni Marco Vergara Sr. sa mga papeles ng kumpanya, ang mga pekeng kontrata, ang mga plano nila na pabagsakin ang Alcantara Group at ang isang dokumento, isang liham mula sa lolo mo, babala tungkol sa isang pekeng kasal na maaaring mangyari sa hinaharap para pahiyain ang Alcantara. Inabot niya sa akin ang isang lumang kahon. Puno ito ng mga lumang dokumento, mga liham, at isang cassette tape. Narinig ko ang lahat ng sinasabi nila, ang panlilinlang nila sa kasal ninyo. Ang tape na ito, recording ito ng plano ni Marco at Bianca na sirain kayo. Sinadya nilang hindi iparehistro ang kasal ninyo para maging walang bisa, para masira ang reputasyon mo at maagaw ni Marco ang pwesto mo. Naramdaman ko ang matinding galit. Ang lahat ay nasa plano nila. Ang pagkawala ng marriage certificate, ang mga pekeng larawan, ang paninira sa media. Ang lahat. Tiningnan ko si Ella. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Hindi po totoo yan, Lola. Totoo, anak, sabi ni Lola Elena at hinawakan ang kamay ni Ella. Ang kasal ninyo ay isang target. Target kayo ng kanilang kasakiman at inggit. Tumingin ako kay Ella. Naramdaman ko ang matinding pagsisisi. Ella, hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Ang tanging alam ko ay ang bawat sandali na nakasama kita. Ang bawat
Ang bawat ngiti mo, ang bawat tawa mo, totoo ang lahat ng iyon para sa akin. Ang pagprotekta ko sa iyo ang pag-aalaga ko. Hindi ito parte ng kontrata. Ito ay tunay kong naramdaman. Lumuhod ako sa harap niya. Pakiusap, Ella. Maniwala ka sa akin. Niloko din ako. Ginagamit lang nila ako para saktan ka. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. At hindi ko hahayaan na manalo sila. Tiningnan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango siya. Naniniwala ako sa lola ko, Lucas. Tumingin siya sa akin. At sana ay hindi mo ako lokohin ulit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi, Ella. Hinding-hindi na ulit. Magkasama tayo, ipaglalaban natin ito. Hinila kami ni Lola Elena. Kailangan ninyong maging matalino. Hindi ninyo pwedeng ipakita na alam ninyo ang lahat. Nang gabing iyon, magkasama kaming nagplano. Ang mga dokumento ni Lola Elena ay ang aming sandata. Ang cassette tape ay ang aming bomba. Kailangan naming gumawa ng isang malaking pagtatanghal. Marco Vergara at Bianca de los Santos. Sabi ko, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi pa tayo tapos. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita. Magkakaroon ng press conference si Marco Vergara upang ipahayag ang kanyang pagiging bagong CEO ng Alcantara Group at upang ilantad ng lubusan ang pekeng kasal nina Lucas at Ella. Tiningnan ko ang headline sa dyaryo. Marco Vergara, ang bagong hari ng industriya. Ngumiti ako. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Tiningnan ko si Ella. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Handa ka na ba? Tanong niya. Higit pa sa handa, sagot ko. Ngayon, oras na para lumabas ang tunay na kulay ng bawat isa. Nang araw ng press conference, nagtipon ang lahat ng media sa isang malaking hall. Si Marco Vergara at Bianca de los Santos ay nakaupo sa harapan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatagumpay. Ang lahat ay nakikinig, naghihintay sa kanilang mga pahayag. Ladies and gentlemen, sabi ni Marco Vergara na may mapanuksong ngiti. Narito kami ngayon upang ilantad ang katotohanan. Ang kasal ni Lucas Alcantara at Isabela Ramirez ay walang bisa. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Ang iba, ang mga bulungan ay lumalakas. Ngumiti si Bianca. Tama si Marco. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan lamang. At si Lucas Alcantara ay isang manloloko. Biglang tumayo si Marco. Hawak ang isang mikropono. At ngayon, oras na para ang Alcantara Group ay bumalik sa tamang landas. At ako, bilang bagong CEO, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, biglang bumukas ang pintuan ng hall. Pumasok kami ni Ella, magkahawak kamay. Ang aming mga muka ay puno ng determinasyon. Kasunod namin si Lola Elena, hawak ang isang lumang kahon. Ang lahat ng mata ay napatingin sa amin. Ang mga flash ng kamera ay biglang lumipat sa aming direksyon. Natigilan si Marco at Bianca. Ang tunay na katotohanan ay mas malalim pa sa inyong mga kasinungalingan, Marco Vergara. Sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang pagpasok namin sa hall ay parang pagbagsak ng kidlat. Ang lahat ng mata ay napako sa amin. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Bianca at ang galit sa mga mata ni Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas
na bumalot sa akin. Hindi ako nag-iisa. Nandyan si Lucas. Nandyan si Lola Elena. Hinawakan ni Lucas ang aking kamay, mas mahigpit kaysa dati. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ang press conference ko. Lumapit si Lucas sa podium, kasama ako sa tabi niya. Hindi mo ito press conference, Marco. Ito ay press conference ng katotohanan. Nagsimula ang bulungan sa mga reporters. Naguguluhan sila. Ang lahat ng inyong narinig mula kay Marco Vergara at Bianca de los Santos ay isang kasinungalingan, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang kasal namin ni Ella ay sinadyang sirain, hindi dahil sa walang pag-ibig, kundi dahil sa kasakiman. Lucas, anong pinagsasasabi mo? Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namutla. Lumapit si Lola Elena, hawak ang lumang kahon. Mayroon akong ebidensya. Nagsimula ang mga flash ng kamera. Lumakas ang mga bulungan. Siya si Elena Santos! Sigaw ng isang matandang reporter. Ang dating executive assistant ng Alcantara Group na nawala ng biglaan. Ang alam ko, may kinalaman siya sa mga lumang eskandalo ng Vergara. Inilabas ni Lola Elena ang mga lumang dokumento mula sa kahon. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga panlilinlang ni Marco Vergara Sr. sa Alcantara Group. Ang mga pekeng kontrata ang pagmamanipula sa mga financial records. Inabot niya sa akin ang isang lumang cassette tape. At ito ang recording ng plano ni Marco at Bianca na sirain ang kasal ninyo, Lucas at Ella. Ang kanilang pag-amin na sinadya nilang hindi iparehistro ang inyong kasal. Nagsimulang mag-play ang tape. Narinig ang boses ni Marco at Bianca, nagpaplano. Para maging walang bisa ang kasal, hindi natin kailangan iparehistro. Kawawa naman si Lucas. Hindi niya alam na ginagamit lang siya. Ang mga reporters ay nagulat. Nagsimula silang magtanong, sumisigaw, nagre-report ng live. Ang mukha ni Marco at Bianca ay namutla, puno ng takot. Hindi, nagsisinungaling kayo, sigaw ni Marco at sinubukan niyang agawin ang tape. Ngunit mabilis na umaksyon si Lucas, hinawakan ang kamay ni Marco. Huli na ang lahat, Marco. Tapos na ang laro ninyo. Naglabas ako ng isang folder na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumento na ibinigay ni Lola Elena at ipinamigay sa mga reporters. Ito ang mga patunay. Hindi kami nagsisinungaling. Ang lahat ay nagulat. Ang mga reporters ay nagmadaling kunin ang mga dokumento at nagsimulang magbasa. Ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy. Hindi ito totoo, sigaw ni Bianca at sinubukang tumakas. Ngunit naharang siya ng mga security guard. Marco Vergara, Bianca de los Santos, inaresto kayo sa salang conspiracy, fraud, at defamation. Sabi ng isang pulis, at inilagay ang posas sa kanilang mga kamay. Ang lahat ay nagulat. Ang mga reporters ay nagsisigaw, nagtatanong. Ang kaguluhan ay sumiklab. Tumingin ako kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Nang humupa ang kaguluhan at naialis na sina Marco at Bianca, lumapit si Lucas sa akin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ella, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, puno ng emosyon.
Alam kong nagsimula ang lahat bilang isang kontrata, pero habang nakasama kita, habang pinoprotektahan kita, habang nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa lola mo, sa mga pangarap mo, naramdaman ko ang isang bagay na mas malalim, ang pagmamahal. Lumuhod siya sa harap ko. Ang lahat ng reporters ay muling naglabas ng kanilang mga kamera. Isabella Ramirez, sabi niya, at inilabas ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang napakagandang singsing na may malaking diamante. Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat. Mayroon akong sariling mga laban na kailangang harapin. Ngunit ipinapangako ko sa iyo na sa bawat laban magkasama tayo. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi ko hahayaang masira ang pamilya na ipinapangako kong bubuin natin. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ella, magpakasal ka sa akin. Ngayon, hindi na isang kontrata, kundi isang tunay na pangako ng pag-ibig. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang kilig, ang tuwa, ang pagmamahal ay bumalot sa akin. Hindi ko inakala na mararamdaman ko ito. Ang pagmamahal ng isang lalaking akala ko ay yelo. "Oh, Lucas!" sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. "Oo, magpakasal tayo!" Nagsipalakpakan ang mga reporters. Nagsisigaw sila ng congratulations. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap ng mabilis. Tumayo si Lola Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Niyakap niya kami ng mahigpit. Salamat mga anak, salamat at nahanap ninyo ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Kinabukasan ang balita tungkol sa pagkahuli kina Marco at Bianca at ang aming kasal ay nasa lahat ng dyaryo. Lucas Alcantara at Ella Ramirez, pag-ibig na lumaban sa kasinungalingan. Hindi na ang pekeng kasal ang pinag-uusapan, kundi ang aming pag-ibig. Nang hapon na iyon, habang naglalakad kami ni Lucas sa isang jewelry store, pinipili namin ang aming mga singsing para sa totoong kasal. "Anong mas gusto mo, Ella?" tanong ni Lucas habang hawak ang dalawang singsing. "Ang always o ang forever?" Tiningnan ko siya at ngumiti ng rang-rang. "Bakit hindi pareho ang araw ng kasal?" Ngunit hindi na ito ang parehong pakiramdam tulad noon. Wala ng lamig, walang awkwardness. Puno ng kagalakan, pag-asa at pagmamahal ang bawat sulok ng lumang simbahan. Ang bawat hakbang ko patungo sa altar ay ngayon ay puno ng tiwala, puno ng pananabik. Sa wakas, isang tunay na simula. Nakaharap ako sa altar at nang makita ko si Ella na naglalakad patungo sa akin, para akong nakakita ng anghel. Ang kanyang puting damit ay kumikinang. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig, tiwala at kaligayahan. Siya ang aking pag-asa. Siya ang aking hinaharap. Nang makarating siya sa aking tabi, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa buong katawan ko. Ito na. Ito ang tunay. Ikaw lang at wala nang iba. Sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay. Ang mga salitang ito ay hindi na isang kontrata. Ito ay isang sumpaan mula sa aking puso. Nang matapos ang seremonya, sa halip na isang tahimik na silid-tulugan, isang masiglang salusalo ang naganap. Nagsasayawan ang lahat, nagkakatuwaan. Si Lola Elena, sa kanyang masayang ngiti, ay nasa tabi namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki.
Salamat Lola, sabi ko, at niyakap siya. Salamat sa lahat. Kayong dalawa ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, sabi niya. Hindi ito sa pera o kapangyarihan, nasa puso. Habang nagse-celebrate ang lahat, kinamayan ako ni Ella. Lucas, handa ka na ba sa totoong buhay may asawa? Ngumiti ako. Higit pa sa handa, aking mahal. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng bagong karanasan. Magkasama naming hinarap ang mga hamon sa kumpanya. Kasama naming binago ang imahe ng Alcantara Group. Si Marco at Bianca ay nasa likod ng rehas, nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat ay tila nasa tamang lugar. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa rin nasasabi kay Ella. Ang aking sakit, ang genetic condition na maaring kumatok sa aking pintuan anumang oras. Isang gabi, habang nakaupo kami sa living room, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ella, may gusto akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano yon, Lucas? Mayroon akong sakit, Ella. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Isang genetic condition na maaring maging seryoso sa hinaharap. Naramdaman ko ang kanyang paghigpit ng hawak sa aking kamay. Alam ko, Lucas, nakita ko ang mga records mo. Nagulat ako. Kailan? Noong minsan, nang aksidente kong makita ang iyong folder, sabi niya, at ngumiti ng malungkot. Hindi ko sinabi dahil ayaw kitang bigyan ng pressure, pero alam kong sa tamang panahon, sasabihin mo rin sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit hindi ka umalis? Bakit hindi ka natakot? Dahil mahal kita, Lucas, sabi niya at humalik sa akin. Hindi mahalaga ang sakit. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Ang pagmamahal niya ay ang aking lunas. Ang pagmamahal niya ang nagbigay sa akin ng lakas. Mula noon, hindi na ako natakot. Hinarap ko ang aking sakit ng may lakas at determinasyon. Regular akong nagpapakonsulta sa doktor at sinisigurado kong nababantayan ang aking kalusugan. At sa bawat araw, lumalago ang aming pagmamahalan. Si Ella ay naging isang matatag na asawa, isang kasama sa buhay, at isang inspirasyon. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling coffee shop ay natupad. Isang maliit na coffee shop, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang hapon, habang nakaupo kami sa aming maliit na hardin, nakikinig sa tawa ni Lola Elena na nakikipaglaro sa mga bata sa kapitbahay, hinawakan ko ang kamay ni Ella. Tiningnan ko siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw. Hinalikan ko ang kanyang noo at bumulong. Salamat, aking pag-ibig. Pinatunayan mong ang pag-ibig ay hindi isang kontrata, kundi isang sumpaan ng puso. Ang aming kasal ay nagsimula bilang isang kontrata, isang kasunduan. Ngunit sa huli, naging isang sumpaan ng puso. Ang aming kwento ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagsubok, anumang kasinungalingan, anumang sakit. Ang tiwala at pagmamahal ang pinakamalakas na pundasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, kami ay nanatili magkasama, mas malakas kaysa dati.